Hapon mga kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Ako po ay hihingi ng inyong like, paki-like po, paki-share, and mag-subscribe po kayo. I-type nyo lamang ho ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube po and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo hong episode, pwede nyo pong i-search dyan. No? And for our announcement, still tayo ho ay naka-promo pa ng free check-up. Libre ho ang konsulta. Humabol na po kayo habang bukas pa ho at baka po lahat ng ating promo ay magsara ng 2023. And nandiyan pa rin ho ang free urine and sugar testing, ang colon cleansing for your referral, and andyan pa rin ho ang promo package natin for detox, blood cleansing with or without vector scan. So, sa detox and blood cleansing pa lamang ho, makakasave na kayo ng 9,000. Lalo na ho kung kasama ang vector scan. Dahil pag hindi ho nakapromo ang vector scan, mahal po yan. No? Nasa 16,000 po yan. And ang nakapromo ho nating blood cleansing ngayon is high dose vitamin C. Sarado na ho ang laser. Naubos na po ang ating needle. So, ang vitamin C ho, high dose, kapag ka ho yan ay high dose, nagkakaroon ho yan ng extrang benefit and function. It is more than an antibiotic. Nagkakaroon ho yan ng antimicrobial effect, meaning nagkaka-antibacterial, antiviral, antiparasite, antifungal, and antiprotozoal effect na wala ho yan pagka low dose 500 milligrams oral lang inom natin. No? Pagka ganun ho, it only serves as vitamins and antioxidant. Ginagamit na ho ito sa ospital sa US. No? Dito nga lang ho sa atin hindi pa ho. But it is really very effective and very safe. Ha? Ito ho ay transferable, so pwede nyo pangregalo, and also pwede nyo na hong i-prepaid yan. Bayaran nyo na po ngayon pa lang. Para hindi kayo mapagsarahan ng promo. Daig ho ng maagap ang masipag. So, makiagaw na po kayo, humabol po kayo. Sana ho ay yung inyong 13 months pay at bonus, dapat ho tinirahan nyo ng pang-promo package ninyo. Salubungin ho natin ang 2024 nang tayo ho ay in good health. Kaya ho kahit Pasko, pinaalalahanan ko kayo, malamang ho lahat ng isip ninyo nasa party, Christmas party, kainan, reunion, nakalimutan na yung mga comorbidities. So, eto na ho, pagdating ng 2024, lahat mataas. May na-stroke, may na-heart attack, mataas ang cholesterol, uric acid. Kasi ho talaga hong tinodo ng Pasko at bagong taon. Wag po ganun, ano? May bukas pa, hinay-hinay lamang po. Wag kayong kumain ng taba. So, limited slot lamang po tayo. So, inuulit po namin, we are inviting you na magpalista na ho kayo habang bukas pa ho ang ating promo for free check-up. Baka ho kasi mapagsarahan kayo. Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol ho sa liver failure. Ibig sabihin ho ng liver failure is what? Sira na ho ang liver, parang heart failure. So, ibig sabihin ho, halos lahat ng function ng atay, hindi niya na ho masyadong magagawa. At ito ho ay isang serious condition wherein yung ating atay, liver, loses its ability to function effectively. O isipin nyo po yan.
Di ho ba na-discuss na natin ang function ng atay? So isipin nyo kung hindi ho magagawa ng liver yung mga yun, anong mangyayari sa katawan natin? So ulitin ho natin, ang stages ng liver disease. From a normal liver, mauuwi ho yan sa fatty liver, mauuwi ho yan sa hepatitis, then mauuwi ho yan sa cirrhosis. Then, ito po ang last stage, which is liver failure. So, serious ho ito. It can be acute, it can be chronic. Pwede hong bigla, pwede rin hong matagal na, dahan-dahan. Siyempre, included ho dito ang pagkakaroon ng viral infection. So, yung mga hepatitis B, C, and D, ay siyempre ho, alcohol abuse, no? And may mga medication ho that is toxic to the liver. Hindi ho masyadong kasama ang hepatitis A. Kasi ho oral yun, treatable naman ho yun, no? So, yung mga umiinom ho, syempre, hinay-hinay po. At kung maaari nga mag-quit kayo sa smoking, mag-quit na ho kayo. Kasi ang alak ho, directly, hindi ho indirectly, directly hits your liver cell. So, ito naman din ho mga hindi naman umiinom at nagkakaroon ng NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Ito ho yung hindi halata na nasisira ang liver ninyo. Metabolic syndrome ho ang tawag dito. Para kayo ma-declare na metabolic syndrome, meron ho kayo nitong lahat nito. Uncontrolled sugar, uncontrolled BP, high cholesterol, high bad cholesterol, malaki ho ang abdominal fat, bilbil ho, malaki, it matters, no? Huwag niyo hong pinagtatawanan na ang laki ng bilbil ko. Hindi ho. Ano ho yan? Contributory factor ho yan sa metabolic syndrome. Yung sukat ho ng abdomen at the level of umbilicus. May certain lamang ho, level na pag lumagpas ka doon, pasok ka sa metabolic syndrome. Of course, obesity. Kaya ho, kailangan talagang magpapayat if you are obese. And of course, yung may mga cirrhosis po, ayan, papunta din hong liver failure yan. Kasi liver cirrhosis, one step ahead lang po, liver failure na ho ang kapupuntahan niyaan. And genetic disease, so although bihira naman po ito, yung mga Wilson's disease and hemochromatosis, yung mga drug-induced po, yung mga anti-TB drugs and statins, toxic po yan sa liver. And of course, liver cancer. Galing sa cirrhosis, pwede hong liver cancer, bago liver failure. Ang hepatitis B and C, kailangan ho ideally every 3 months. Nagpapa-ultrasound kayo ng whole abdomen. Why? Nauuwi ho talaga ang Hepa B and C sa cancer of the liver. O siyempre ho, pag may cancer of the liver, ayun na po, papunta ho yung liver failure. Biliary disease, ayan, yung mga conditions affecting yung mga bile ducts. Marami ho tayong ducts sa liver gallbladder, no? So may common bile duct, may hepatic duct, pancreatic duct, no? So marami ho, sanga-sanga po yan. So any problem with that can also lead to liver failure. Type 2 diabetes, siyempre, isa ho yan sa risk factor ng NAFLD. When I say NAFLD, ibig sabihin non-alcoholic fatty liver disease. Pag sinabi kong AFLD, alcoholic fatty liver disease. Kasi ho, ang fatty liver, dalawang klase, alcoholic and non-alcoholic. Ganun po yun. Hindi ho yung umiinom lang ng alak ang nagkakaroon ng fatty liver. Yung hindi umiinom ng alak pero may fatty liver, we call it metabolic syndrome. Yun din ho, pareho din ho yun, synonymous with NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Siyempre ho, yung may mga exposure sa toxic chemicals environment can contribute, no? More common ho ito sa, siyempre, older individuals. And sa kalalakihan ho, ang mas may higher risk than women. Siyempre ho, ang high risk yung may mga previous liver disease na. Lalong-lalo ho na ho ang cirrhosis. Kasi one step ahead lang ho ang cirrhosis, the liver failure. So, yung liver cirrhosis ho, ang susunod na stage doon, liver failure na ho or liver cancer. Siyempre ho, ano bang makikita natin sa taong palyado na ho ang liver? Nangunguna ho ang jaundice, may yellowish discoloration of the skin and eyes. So, kita ho sa skin, madilaw, tsaka yung puti ho ng mata. Icteric ho ang sclerae. Ibig sabihin ng icteric sclerae, naninilaw ho yung puti ng mata. Of course, syempre ho, may abdominal pain yan, discomfort. Syempre, kung nasaan yung liver, nasaan ho ba? Right, syempre kanan,
upper quadrant. Kung hinati nyo ho sa 4 na parte ang abdomen, yung nasa kanang parte, yung nasa upper, immediately after the ribs. Diba? Hinati natin ang liver o review. Pag hinati nyo ho ng isang horizontal, pahiga, at isang perpendicular o vertical, patayo, o di ho ba 4 na part ang makukuha ninyo? Siyempre ho, hatiin nyo sa kaliwat kanan, o right and left side. Hatiin nyo ho ng taas at baba sa level ng umbilicus. So magkakaroon kayo ng sa kanan, right upper quadrant and right lower quadrant. Sa kaliwa, magkakaroon kayo ng left upper quadrant and left lower quadrant. Ayan, o di alam nyo na. O dito ho sa right upper quadrant, ang liver and gallbladder. So nandiyan ho, immediately after your ribs. Kapanyo naman ho ang ribs ninyo. Nandiyan ho ang atay at abdo. So pag dyan ho ang sakit, ang i-consider nyo 2 bagay lamang, abdo at liver. So accumulation ho ng fluid sa abdomen, and pwede rin hong sa legs. So nagmamanaso sa legs and also sa abdomen. Ascites po ang tawag dito. Kahit na ho actually cirrhosis pa lang ang sakit ng pasyente, pwede na hong lumaki ang tiyan. Pwede na hong mag-ascites, hindi lamang ho sa liver failure. Fatigue. So ang tao ho ay may persistent tiredness and weakness. Hindi ho masigla. Palagi hong pagod. Palagi nang hihina. Confusion. May mga cognitive changes po. May mga difficulty sa concentration and confusion. Para hong laging lito, no? Siyempre ho, may nausea and vomiting, naduduwal, nasusuka, feeling sick. Siyempre ho, may loss of appetite, reduce ang desire to eat. Pareho ho ng liver cirrhosis, of course, ang may liver dysfunction o liver failure, madali din hong magpasa, easy bruising and bleeding. Kasi ho, affected yung blood clotting factor ng atay. At ang ihi ho, ayan, dark urine. Darker ho, matingkad yung pagka-yellowish. Minsan ho, yellow-orange, dark na dark. At yung stool, nawawala ho yung normal kulay ng stool. Nagiging alcoholic stool ho siya. Grayish, nawala ho yung color. No? Kasi ho, minsan nababarahan yung duct, hindi ho nakakapasok yung bile sa large intestine. So it goes to the blood. Pag sa blood ho yan pumunta, dadagdag ho ang kulay ng bile sa ihi. Kaya yung ihi o ang nagiging dark yellow or dark yellow-orange. Nawawalan ho ng kulay yung stool. Kasi ho, ang tama, yung bile na yun, nagaling sa liver and gallbladder, dapat ho yun papasok sa duct, papunta sa colon. Kaso ho, ang nangyari, kung may nakabarang bukol o whatsoever, hindi ho nakakapasok doon. So, papasok ho yun doon uli sa circulation. Kaya ho, dark urine pero pale ang stool. Now, may mga komplikasyon ho yan siyempre. So, bago ho mauwi ang pasyente sa talagang dulo, no, o kamatayan or death, magkakaroon ho yan ng mga hepatic encephalopathy kasi yung nabibuild up yung toxin sa dugo. Hindi na ho kasi nasasala ng atay, affecting brain function. Naglilid ho yan sa confusion sa simula, later on ho comatose, and potential life-threatening complication. Para rin hong pagka yung dinadialysis na ho sa kidney, palyado na ho, di ho ba? Nagsusuka na ang pasyente. So, ayun ho, nawawala sa wisyo. Kidney po yun, di na nakakasala ang kidney. Kung liver naman ho, ito ho, hepatic encephalopathy ang nangyayari. Kasi yung atay ho, ang hindi na nakaka-filter ng circulation. But, ayun nga ho, mas nauuna ho kasi ang filtration sa atay bago ho sa kidney. Kaya later on ho, damay din ho yung kidney. Why? Kasi ho yung blood na lalabas sa liver, kung hindi ho nasala ng maayos, yung papasok na blood sa kidney is mas marumi. Mas marami hong sasalain si kidney. While, baliktarin natin, kung yung kidney ang palyado, yung liver ang okay, at least po, yung lalabas sa liver na blood malinis kasi okay pa yung liver. Pagpasok nga lang ho sa kidney,
hindi niya na ho ma-filter ng maayos. Isa ho sa komplikasyon ang ascites, yung na lumalaki na ho ang tiyan. Meron din ho ang komplikasyon tulad ng GI bleeding, gastrointestinal bleeding. Increase ho siyempre ang pressure sa blood vessel, sa ugat, supplying the liver. So, pwede hong mag-lead yan sa bleeding ng stomach or intestine. And pwede rin hong mag-lead sa kidney failure. Katulad ng kwento ko sa inyo, liver failure, mauuwi ho sa kidney failure kasi mabe-burden ho ng sobra. Masyado hong maraming trabaho ang kidney kasi ho yung papasok na dugo sa kanya na supposedly nalinis na ng atay, hindi nga ho nalinis dahil hindi na ho makapag-filter ang ating liver. So, yung lilinisin ng kidney, mas maruming blood. Kaya ho, ma-overwork ho ang kidney. Mauuwi din ho sa kidney failure. Infection, of course. Pag weaken na ho ang immune system, kasi di ba sabi natin, meron tayong Kupffer cell, which is inside the liver. Kasama ho yun sa ating immune function. Siyempre ho, mawi-weaken yung immune function dahil ho damay yung Kupffer cell doon. That is fighting our infection. Malnutrition. Siyempre ho, apektado yung metabolism at absorption ng mga sustansya. Liver nga po ang nagme-metabolize, nagko-convert ng ating kinain into a substance that can be used and absorbed by the body. Kung mahina ho ang metabolism, hindi ho mako-convert sa absorbable thing that can be used by the body. Hepatorenal syndrome, severe complication ho ito involving the kidney and circulatory system. Hepatopulmonary syndrome, so bukod sa hepatorenal, liver, and kidney, meron din hong hepatopulmonary, liver and lungs. Nagpo-produce din ho ito ng abnormal lung function, galing ho sa liver. And, of course, hepatocellular carcinoma. Nauuwi ho ito sa cancer of the liver, especially yung may mga dati ng cirrhosis of the liver. And of course, nagkakaroon na rin ho ng fluid and electrolyte imbalance. Nadidisrupt na ho kasi yung balanse ng ating water and yung mga electrolytes like sodium, potassium, calcium, and magnesium, and chloride. So, itong mga komplikasyon na to is serious and may require intensive medical management. Kasi imagine niyo yung taong may ganito. Manas na, malaki pa ang tiyan, naninilaw pa ang mata, naninilaw ho ang skin, tapos wala ng sustansya, sira ang kidney, may infection pa, may GI bleeding pa. Imagine niyo ho yung taong meron nitong lahat ng sinabi natin. Kasi lahat ho ito possible na pwedeng mangyari sa taong may liver failure. Kahit na ho sa 10 nating sinabi, meron lamang siyang 5 out of 10. Imagine niyo ho yung itsura ng pasyente may liver failure. Tapos ho yan, syempre hinang-hina ho yan. Walang lakas, walang gana kumain, nagwe-weight loss, o ano pa ho. Kaya ho ganyan ka-importante ang atay natin. Kaya yung mga manginginom, you just do not know what you are doing to your liver. Yun nga hong hindi manginginom, pwede rin hong magka-fatty liver dahilan sa metabolic syndrome o non-alcoholic fatty liver disease. Kayo naman ho, walang metabolic syndrome. Sadya namang sinisira nyo lang talaga yung atay dahilan sa addiction sa alak. So hindi nyo alam yung ginagawa ninyo. Yun nga hong hindi umiinom, nagkakasakit. Ano pa ho yung manginginom? Ang pagsisisi ho laging nasa huli. Liver enzyme test, ALT and AST. So pareho naman ho ito. Ito rin ho yung SGPT and SGOT. Pag ho mataas ang ALT, elevated level, indicates liver disease. At yung AST ho, pwedeng pag mataas, liver or other organ damage. No? Basta ho, pag yung dalawang yan, SGPT, SGOT ang tumaas, siguraduhin nyo hong may problema ang liver. Kasi para tumaas ho yan, nandoon na ho kayo sa level ng hepatitis. Nalagpasan nyo na ang fatty liver. Nandoon na ho kayo sa susunod na stage. Nasa hepatitis stage na ho kayo. Ang kasunod ho noon, cirrhosis. Ang kasunod ho ng cirrhosis, liver cancer or liver failure. Basta ho, listener ni Dr.
Doktora Lim, alam ho yan. Dahil paulit-ulit ho nating nadidiscuss yan. Kung lagi ho kayong listener ko, very smart na ho kayo kasi marami na ho kayong kaalaman. Kapag may kausap kayo, pwede nyo hong ma-relay yan dahilan sa yung mga something sa health. Pwede nyo hong i-share yan. Or mas maganda kung hindi nyo hong ma-share exactly ng kayo o ituro nyo ho sa ating YouTube and Facebook. Itatype lang ho nila Dr. Irene Lim, lalabas ho lahat ng video, no? Pwede rin ho magpa-test ng albumin. Kasi ho, pag low level ho, hindi high level low level. It will indicate liver disease, no? Or malnutrition. Bakit ho? Bagsak ang albumin. Kasi ho, poor na ho yung absorption ng protein, no? Hindi na ho na-absorb, kaya may malnutrition ang pasyente. PT or prothrombin time, prolong ho. Kasi nga ho, affected yung vitamin K sa atay. So, mas mataas ho yung prothrombin time. Lagpas ho siya doon sa reference range. CBC, simpleng CBC ho, can also help us diagnose liver failure. Magkakaroon ho ng changes sa blood cell count related to liver disease. Viral hepatitis marker, so yung magpaano ho kayo, hepatitis B and C profile. At kung positive ho, magpa-titer kung how high ho ang level. Of course, imaging studies, ayan ho, yung ating CT scan, wag hong magpapalagay ng contrast media. MRI, wag din hong magpapalagay ng contrast. Ultrasound, okay, kasi walang contrast media yan. And kung gusto nyo ho, vector scan natin. Talaga hong non-invasive yan. And whole body pa ho ang mai-scan sa inyo. Hindi lamang ho yung liver. Liver biopsy, I discourage you from doing liver biopsy. No? Kukuha ho kasi yan ng small sample for detailed analysis. Kaya lamang ho, syempre ho yung pinagpuncturan. No? So, mahihit ho yung cancer cell. Kung talaga hong may cancer, kakalat ho lalo. It becomes 1,000 times yung spread ho. So, right there and there, from the time na pinuncture nyo ho. Kaya, we are not advising that. No? So, Ivy? Pardon po sa mga nais magtanong, may text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, tanong ni 6365. Dok, bakit kaya hindi maalis ang pigsa sa katawan ko? Kapag maalis, magbalik na naman. Okay, so magandang tanong yan. Victorian. Si pigsa. Para doon sa mga, marami hong taong ganyan. Pigsahin ang tawag doon pag Tsaka yung alis nung isa, susulpot sa iba. Tsaka yung sa hygiene din kasi yan no? Actually, sa hygiene talaga, doon ho yan sa mga areang pinapawisan. Na-open ho kasi yung pores pag pinapawisan. Nakakapasok yung dumi. Now, ang problema kasi, hindi naman lahat ng tao nakakapag-self-medicate ng antibiotic. Kasi nga ho, kailangan nyo ng reseta bago kayo makabili ng antibiotic. Para hong pimples yan, pag hilom nung isa, ang kapalit 5, lalo na pag tiniris ninyo. Ganon din ho ang pigsa. Kasi yung pinakagamat niya na mikrobyo inside the body, hindi naman ho naaalis. They multiply. Kaya ang maka-terminate ho niyan is antibiotic. Kailangan nyo hong uminom ng antibiotic. So, punta ho kayo sa clinic. Total ho, libre ang check-up ngayon para maresetahan ho kayo at maperyodan na ho yung pigsa ninyo. Ay, napakasakit ho ng pigsa. At minsan ho, pag kusang napisa, hindi pa kayo marunong yung proper care ng open wound, mai-infect na naman ho. Ay, another pigsa na naman ho yan hanggang sa mapuno ang katawan nyo ng pigsa. Antibiotic ho yan ang kailangan. Pwede ho natin kayong resetahan yan habang ho tayo ay naka-free check-up. So, walang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street, and everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at
0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. Sa clinic po, lahat ho ng pasyente ino-auscultate namin, no? Kaya ho, magpalista na ho kayo at baka ho hanggang 2023 na lamang po itong ating mga promo. Libre pa rin ho ang check-up sa ngayon at may libreng pa rin ho kayo, blood cleansing, urine testing, and for your referral, colon cleansing, no? Ang naka-promo ho natin is high-dose vitamin C. Pwede nyo na hong i-prepaid yan, and transferable ho, so pwede nyo pangregalo. And yung promo package po natin, detox plus blood cleansing with or without vector scan. Magpalista na ho kayo, humabol po kayo, at limited lamang po ang ating slot for check-up, no? And paki-like, paki-share, and mag-subscribe po kayo. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sa may inyong katotohanan. Salamat po.